sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fautagana, alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Loko-loko talaga itong 2x2. Abay, sabi ba naman Apo Lucas Bersamin naimas ti balasang. Mga loko-loko kayo talaga. Alam ba meaning ng naimas ti balasang, ha? Abay, magtatanong nga muna kayo sa GI. Ayan, Galanteng Ilocano bago sinasabing naimas ti balasang. Ang ibig pong sabihin niya ni masarap na dalaga. Ayan. Sa amin po sa Ilocos ang naimas po ano yan? Kinakain yan. Bakit? Kinakain ba ang dalaga? See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Thank God it's a Friday. Chill-chill lamang tayo mga kuya, mga ateng, dahil it's swell day. Pero ang init-init ng panahon na Apo Mayora Belen Fernandez dyan sa Dagupan, ha? Abay, sana hindi ma-heat stroke yung mga bangos natin dyan, ha? Ang init-init ng panahon. Mainit na ang panahon, mainit pa ang politika, mga misis. Ay, nako talaga, oh. Tsaka ang daming mga fake news. Ang daming mga trolls, mga pro tsaka antay. At eto pa, misis, ayan, iinit na naman ang ulo ninyo, ha? Abay, tataas na po ang singil ng kuryente ngayong buwan ng Marso. At hindi lang yan. Parang tayo makapaligo ng 3 beses ang araw niyan pati pala tubig ng Manila Water tataas din, ha? Abay, mabuti na lamang ang Maynila dami sa Anet de Ocampo, ha? Ayan. Abay, hindi raw po tataas ang singil ng tubig ng Maynilad. Kaya lang parang Joe Saldariaga, ha? Ayan. Abay, nag-overcharge daw pala ang Meralco, sabi ng Energy Regulatory Commission. Kaya magre-refund daw po, mga misis, ang Meralco ng 19.9 billion pesos. Para sa mga consumers, kaya lang parang Bombay hulugan. 3 years na ihuhulog-hulog ng Meralco, ha? Nag-overcharge pala sila. Ayan. Kaya parang Joe Saldariaga hinay-hinay sa pag-announce, ha? Ayan. Sabi ko, may nagtatanong kung saan nakatira si Joe Saldariaga. Sabi niya, naku, huwag mong sasabihin lakay kung ano, ha? Kung saan ang bahay ko, dahil tuwing nag-a-announce daw po siya ng ano, mga kaibigan, tuwing nag-a-announce si Joe Saldariaga ng taas sa singil sa kuryente, abay, totoo ba yun, Joe? Binabato ang bahay mo. Damdaming Bayan. Oy, eto maganda, ha? Ayan, aba, nagpapakita ng gilas itong si DOTR Secretary Vince Dizon, ha? Abay, binuksan na po kahapon, mahabigan yung EDSA Busway Concourse dyan po sa may EDSA West Avenue. Ayan, abay, ito daw po ay makatulong, parang interchange baga. Ayan, sa EDSA
na magiging maayos. Ayan, magkakaroon na po ng interchange. Ayan, nakalik na po lahat ang SM City North EDSA at SM Cyber West. Kaya lang ba't puro SM yata ito, ha? Ayan, SM Prime Holdings. Ba't di nyo man lang nilink sa sa Ayala Malls? Ayan, o kaya sa Robinsons. Ayan. So yan po, sabi ni Secretary Vince Dizon, magiging maaluan daw po ang biyahe na ngayon. Aba, yan ang kailangan natin. Daming Kaya lang nawinda ako dun sa report ni Val Gonzales kahapon dahil may statement po si Secretary Vince Dizon na planong full rehabilitation mabigyan sa EDSA. Abay, hindi na muna gagawin ngayon pero Abril gagawin. Kaya lang full rehabilitation sa EDSA. Diyos ko, 3 years daw pong gagawin yan mga kuya mga ateng. Abay, 3 years tayong mahirapan sa kahabaan ng EDSA. At ano nga gagawin sa EDSA? Babakbakin? Kaganda-ganda yung kalsada sa EDSA. Dapat concrete reblocking lang ngayon, Secretary Dizon, ha? Bakit siya ang gagawa yan? Di pa DPWH dapat yan, ha? Abay, nung napadaan ako tulad yan sa EDSA, tinitignan ko kahapon tong kalsada. Sabi ko, ang ayos-ayos naman itong EDSA. Bakit babakbakin mula MOA hanggang monumento? Diyos ko, grabing parusa yan. Abay, dahan-dahan, dapat siguro reblocking na lang, ha? Yung concrete reblocking na ginagawa noon ni... Naalala ko panahon nito ni dating MMDA chairman, dating DPWH Secretary BFF, ha? Bayani Fernando, bakit hindi asphalt overlay na lang, ha? Apo mani Secretary Bunuan, abay basta maayos yung aspalto, ha? Baka siguro 80% asphalt, ayan, 20% buhangin, ayan, wag naman puro 20% asphalt. Aspalto, alkitran, ay walang mangyayari sa atin dyan, at saka kapalan, ayan, siguro po kung ganyan maayos yan. Kaya lang bakit naman full rehabilitation sa EDSA? Diyos ko, ha? Ilang bilyon ang gagastusin dyan pagkatapos 3 years. Ay, Apo Secretary Bunuan, ay, inal daw nga pagrarasawanda ni Apo Presidente Nukasta, ha? Sabi ko, kung matraffic po sa kahabaan na sa mahabigan sa loob ng 3 years, Secretary Vince Dizon, sabi ko, baka araw-araw, mumurahin dito ang Presidente. Daming bayan. At ilang bilyones yan? Ang tanong dyan. Ilang bilyones ang pondo dyan, mga kuya? Ba't nagmamadali, ha? Ayan, tagal pa ang 3 years na nga lang pala ang ha? 3 years na lang pala ang natitira kay Presidente Marcos sa 2028. Ayan, kaya pala iba dyan nagmamadali. Daming bayan. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Deo Makalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Uy, mamaya po mahabigan, ha, ilalabas namin yung survey ng DZRH, senatorial survey po mahabigan. Abay, may mga malaking pagbabago, ha, dito sa resulta ng survey. Ito ay talagang nationwide, at ito po ay talagang face-to-face ang isinagawa naming survey. Antabayanan po ninyo yan pagkatapos ng Flash Report. Flash Report. Flash Report. Ako, ang mga tauhan ng PNP mahabigan, pinasok po ang Ordaneta City Hall dyan sa Pangasinan. Allah, bibit-bitin ba yung mayor dyan? Allah, bakit? Alamin nga natin ang report mula kay Edniel Parosa, ha? Ayan nawala si Edniel, ha? Kasi ano yan, natin nasisilaw ako, ha. Pinasok na matohan ng pulisya ang Ordaneta City Hall para ipatupad ang suspension order laban kina Mayor Julio Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino. Mag-ama ba yan? Magkapatid? Magkapatid. Sige, mamaya alamin po natin yung report, ayan, ni Edniel Parosa
Ito ba yung sinuspindi na ayaw bumaba sa pwesto? Bibit-bitin ngayon? Naku, Diyos ko. Flash Report. Flash Report! Apo Little President Lucas Bersamin, anyamet apo ti mapaspasamak DJ probinsya tayo ti Abraha. Ayan, meron na namang politiko dumahabigan na konsehal itinumba. Diyos ko naman, talaga namang dyan sa Abra, sa probinsya ni Apo Lucas Bersamin, ang init-init, ha? Sino ba yung tumatakbong konsehal na binaril? Patay, mga kuya. Flash Report. Flash Report! Andiyan na ba si Edniel? Ano ba yung 1 year lang gagawin yung EDSA rehab? Okay. Kaya lang kung babakbakin naman ng semento ng EDSA, Diyos ko, ang ganda-ganda pa yung sabi ko, napatingin ako dun sa EDSA tuloy kahapon. Sabi ko, eto bang babakbakin? Sayang naman kung babakbakin ng mga ito, ha? Dapat asphalt overlay na laang, Apo. Kapalan natin yung asphalto, Secretary Manny Bunuan. Tulad sa ginawa ni Bayani Fernando, kaya concrete reblocking, ha? Kung babakbakin yan, Diyos ko, laking gastos ng gobyerno yan. Bilyones yan. Pera ni Juan de la Cruz yan. Daming bayan. Samantala, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Kumusta ang First Lady Lisa Araneta Marcos Mislet? Grabe yung kumalat sa social media na na-detain daw po ang pinigil ang First Lady Lisa. Ayan, ang ganda ng kwento ha. Ayan, yung anak ni dati Ambassador Bienvenido Tantoco, yung may-ari po ng Rustans, kesa namatay daw po sa overdose, mga ganyan. May pa-session, kasama dun si Aling Lisa, yan. Tapos hinold, inimbestigahan, mga ganun ba mga kwento-kwento. Daming bayan. Marami kaya ingat po tayo sa mga sa mga troll, mga sa social media. Abay, modesty aside po mga kaibigan, pagkaganyan sa bagay, yung mga kaibigan naman natin, nagtatanong sa atin, ayan, Lakay, ano ba itong kumakalat sa social media? Totoo ba ito, ha? Ayan, sabi ko, teka, i-verify muna natin. Yan po ang kainaman namin dito sa modesty aside po sa mga kami nasa mainstream media. Abay, dinodouble check muna namin na isang report bago po namin ibalita. Daming bayan. Samantala, saan? Sino ba unahin natin? Si Boy Gonzales? Ayan. Oy, good morning nga pala sa mga taga Padre Faura, ha? Good morning, CJ Alex Jesmundo. Paano nga pala yung petition for the writ of habeas corpus para sa dating Pangulong Digong? Sinasabi ni retired Senior Associate Justice ni Manong Antonio Carpio, sabi niya hindi na yun, kahit na maglabas pa ang Supreme Court ng writ of habeas corpus, ala tayong jurisdiction dun sa International Criminal Court. Paano yan? Sabi moot and academic na raw yan na Soljan Guevara. Daming bayan. Pero ang sabi ni Solicitor General Guevara, tiniyak na sasagutin ang petisyong inihain ni Veronica Duterte. Ito na ba yung petition for the writ of habeas corpus, Boy? Boy Gonzales, please come in. Boy G. Boy. Boy Gonzales, Lacuna. Ayan. Lakay. Lakay. Ayaw mo nang dumagos. Binigyan ka na ng 3,000 ni Mayor Lacuna. Lacuna na ang middle name mo. Hindi na dumagoso. Ha? Ayan. Alata ba, Lakay? Alata. Joke lang. Okay, proceed. Okay, Lakay. Tiniyak ni Solicitor General Menardo Guevara na sasagutin ito inahing petisyon for habeas corpus
ng mga anak ng dating Pagulong Rodrigo Duterte. Ito'y makaraang ipagutos kahapon ng Supreme Court na magkomento ito sa loob ng 24 oras na walang extension. Ayon kay Guimara, nakahanda ang gobyerno na ipagtanggol ang naging hakbang nito na ibigay si Duterte sa International Police matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Pero hanggang sa kagabi ay wala pang natatanggap na notice ang Solicitor General sa unanimously decision ng Supreme Court AMBAC. Responded dito sa lakay sa mga petition sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Francisco Marbil. Ito si Boy. Teka muna, Boy. Para sa sakay. But ano yung en banc decision ng Supreme Court? Approve yung yung petition for writ of habeas corpus para kay dating Pangulong Duterte? Yung lakay ang pinagkokomento lakay. Pinagkokomento. 24 oras. Bulat naman ako. Ano na yung lakay? Komento mo na yan at saka pag-aaralan ng Korte Suprema kung may basehan yung inihing petition for habeas corpus ng pamilya Duterte. Okay, maraming salamat, Boy G. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, Ilacuna. Daming bayan. Samantala, NCRPO Chief, but ibabalik na ba si Sydney? Sandali lamang. Ito mo ng flash report. Flash report. Flash report. Ang dami nangyayari pagka malapit na eleksyon, mga kuya, mga ateng, ha? Ayan, yung mayor ng Pangasinan na sinuspindi. Bibit-bitin daw po sa City Hall ngayon. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Sinalakay na lakay ng mga tauhan ng Philippine National Police itong munisipyo ng Urdaneta sa Pangasinan para ipatupad ang suspension order laban sa mag-amang alkalde at si alkalde ng lugar. Kinumpirma sa DZRH2 ni Police Lieutenant Colonel Benigdo Sumawang, Chief Public Information Office sa Police Regional Office 1, ay pinadala na kanilang mga tauhan sa bakuran ng LGU mula pa kaninang madaling araw. Kasama sa implementasyon ng suspensyon ay ang Regional Director ng parehong DILG at ang Police Regional Office 1. Inero chef din ang suspendin sina Mayor Julio Paraino III at Vice Mayor Jimmy Paraino III. Noong nakarang buwan, habang noong Enero, habang noong nakarang buwan ay mayroong nagbabala ang DILG at ipinaalala ay ipatupad itong suspension order. Parehong Paraino lakay ay inorderan ng suspension ng 12 buwan dahil sa umano'y grave misconduct at abuse of authority. Kausap natin si Lieutenant Colonel Sumawang. Binabanggit niya lakay ay mapayapa pa naman ang sitwasyon ngayon, ongoing itong implementasyon ng suspension order, pero handa ang PNP sakaling magkaroon ng retaliation na pagbalag sa kabilang panig sa bahagi ng mag-amang Mayor at Vice Mayor. Edniel, yes, lakay. mag-ama pala si Mayor at si Vice Mayor Paraino? Oo, lakay. Magkamag-anak itong mag-ama. Mag-ama. Ayan. Kaya lang 8:25 pa lang nasa City Hall na si Mayor? Wala pang balita lang kayo sa PNP kung kaharap na nila si Mayor. Pero actually, madaling araw pa lamang ay nandun na yung ating kapulisan. Dahil ang videos at photos na dinahagin sa atin ang ating source dyan sa Urdaneta City. Wow, mainit din ang politika para dyan sa Urdaneta, Pangasinan, ha? O sige, antabayan na natin kung maalis na ba sa pwesto si Mayor Paraino. Sino yung papalit, Edniel? Lakay, hindi ko lang kabisado doon sa side ng DILG, pero sa batay sa aking understanding ay dapat nakalinya dyan yung mga konsihal. Yung first consular. Parang yung ginawa noon si Mayor Alice Go nung nawala sa Bamban. Kasi yun ang pinakabatayan ko ng aking memory. Dapat yung mga konsihal ang susunod dyan. Pero kanina kausap natin yung Philippine National Police sa bahagi ng Police Regional Office na kanyang binabanggit. Ilang araw na rin daw nilang lakay na sinusubukan ay patupad itong suspension order, pero ngayon ay nagdagdag sila ng and I quote, ay maraming tauhan. Hindi niya binanggit kung ilang number. Isiguruhin daw nila na hindi sila ma-overpower ng kabilang panig lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa iyo lakay.
Flash Report. Flash Report! Alam po niyo mga kabayan, hindi lamang sa Luzon na medyo mainit ang politika ngayon ha. Aba pati sa BARM, naku, yung mga taga Moro Islamic Liberation Front mukhang umaalma sila sa pagkakapalit ng Chief Minister Ibrahim at pagkakatalaga ng ilang bago opisyal ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Daming bayan. NCRPO Chief magtataas ng alerto sa Metro Manila kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Digong. No leave policy ipatutupad ngayon sa mga kapulisan. Birthday girl, aba, magkasunod pala kayo ng birthday Miss Gisela ng dating Pangulong Digong. March 28 yata ang Pangulong Duterte. Naku, mag-birthday ang dating Pangulo sa detention cell dun sa The Hague. Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay kasadong pairalin ng National Capital Region Police Office ang heightened alert sa Metro Manila. Kaugnay pa rin ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Kasunod yan ang pagbawi ng pambansang pulisya sa heightened alert status naman nationwide. Sinabi sa DZRH ni NCRPO Chief Brigadier General Anthony Abirin na magtataas siya ng alerto simula mamayang alas 5 ng hapon until further notice. Ibig sabihin, naka-standby niya mga tauhan mula sa Civil Disturbance Management Unit para sa mga posibleng rally o mga pagkilos. Sinabi ni Abirin na pinalakas lamang ng NCRPO ang presensya ng mga pulis sa mga pangunahing lugar at may mga nakaantabay pa para sa agarang deployment. Ipatutupad din muna sa NCRPO ang no-leave policy, may extended duty hour at may 2 beses din na accounting ng mga tauhan bawat araw. Layon daw nitong magarantiya ang seguridad, kaayusan at kapayapaan ng mga isasagawang kilos, protesta at iba pang mga pagtitipon. Kaugnay pa rin ang pagkaka-aresto sa dating Pangulong Digong. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas. Lakay. Sino nga bang chief ng NCRPO ngayon? Si Anthony Abirin Lakay, Brigadier General Anthony Abirin. Brigadier General Abirin. Yes, Lakay. Si anong balita na kay General Sydney, sino nga ba yung pilyado niya? Sydney Hernia Lakay. Siya yung Sydney Hernia Lakay. Hernia, ayun. Siya yung pinalitan Lakay pagkatapos nung naging kontrobersyal na pagsalakay sa isang Pogo Hub dito sa Manila yata kung hindi ako nagkakamali Lakay. Yung may mga kinasuhan din sila kasi ng mga inaresto nila Lakay ng mga ilang Chinese national Lakay dahil sa umano'y pangingikil. Ayun yung aligasyon sa kanila. Alam ko Lakay inilipat si dating NCRPO Sydney Hernia Lakay. Saan? Nilipat yata sa Navy sila ni Gerald Carriaga kasi mukhang nakasagasa sila ng malaking isda na may malakas na kapit. Kaya nabaligtad yung raiding team na nang-aresto ng mga illegal Chinese. Sila pa ang nakasuha ngayon. Nabaligtad. Awa din to si General Hernia at si Carriaga. Ayan. Tama. Oo, Lakay. Temporary kasi yan, Lakay. Nirelieve lang yan ng ng 10 araw noon. Pero dire-diretso na. Hindi na rin siya naibalik. Kaya malaking moral lesson ito sa mga kapulisan natin bago magsasagawa ng raid. Sino bang may-ari niyan? Sino bang padrino niyan? Alam mo tayong sabik dyan. Dapat mga ganyan parang 4-way test ng Rotary Club. Okay, sige. Maraming salamat, Giselle. Salamat, Lakay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Awa naman yung pamilya itong si General Sydney Hernia at si Carriaga, ha? Ayan. At baka pati yung mga anak nila sa eskwela nabubuli na ngayon. Ayan. Para po sa mga nakilala sa pamilya, kaibigan nitong dalawang general na ito, sabi nga natin the truth will set you free. Ayan. Makli-clear din ang inyong mga pangalan. Daming bayan.
Samantala, sandali lamang nandiyan ba si Atty. Reggie, ayan, at saka si Mr. Eleuterio Gutierrez, ayan, sandali lamang po Atty. Reds, ha, ayan, ating station manager, at Mr. Eleuterio Gutierrez ng Emir Research Incorporated. Mamaya pag-usapan po natin, mahabigan, ito ang resulta ng aming nationwide survey sa mga senatorial candidates. Ayan, yung mga kumakandidatong senador, ha, tutok kayo, ha. Abay, ang survey po namin isinagawa nung March 8 hanggang March 10. At ilang nga ba ang respondents natin dito, Sister L? 2,000 nga ba? Ayan, mainit-init pa po ito, mga kaibigan. At 7,000? Ang dami, ha? Ayan. So, magyayabang kami ng konti, mga kaibigan. 7,000 plus ang aming respondents. At nationwide po yan. At ang mode ng survey po namin, ayan na. Mamaya, papaliwanag ng ating mga bisita mamaya, si Atty. Hularbal at si Mr. Gutierrez, kung ano po ang ginawang sistema ng pag-survey sa mga kandidato sa pagka-senador. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo Idol. Justice Maidas Marquez, ha? At isa pang idol natin dyan, ha? Gandang lalaki talaga ni Kuyang Idol, ha? Ayan na. Justice Samuel Gaerlan. Daming bayan. Oras ganap na alas 8:34. Ayaw, head. Ayan, take 2. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:44. Dami natin mga issue ngayon at para po sa mga nag-aabang sa resulta ng survey, nationwide survey po ito ng Manila Broadcasting Company, at ang respondents ay more than 7,000. Wow! Alamin nga natin, Sister L. Yes, ayan, Lakay. paano ba, kailan ginawa at ano ba ang methodology ng ating survey? Ano ang pinag-iba sa ibang survey companies? Yes, kasi Lakay, importante yung methodology, paano isinagawa, ilan ng respondents, at saang lugar isinagawa ang survey. Yes, at saka ito ba ay ay nationwide ito, Lakay, kasi yung ating Decision 2025 na unang wave ay nationwide. Kasi iba yata ay telepono o kaya mga ano lang, yung may phone-in na tinatawag, Lakay, tapos may face-to-face. Nasa ating linya, Sister L, ang ating station manager, Atty. Reggie Hularbal. Attorney Reds, magandang umaga, Attorney. Good morning, Attorney. Morning, Elaine. Ayan, Attorney, kailan ulit isinagawa ang survey, Attorney? Ilang, anong petsa isinagawa ito nationwide? Field survey natin March 8 hanggang March 10. March 8, 9, 10, 3 days. Ayan. At ilan po ang respondents, Attorney? Eksakto. 7,516. 7,516. Ayan. 7,516 respondents. Ayan. At saang lugar ito, Attorney? Luzon, Visayas, Mindanao. Saan po itong lugar? Ipasa ko na lang kay Mr. Gutierrez kasi sila nag-design. Okay. This morning ito. Nasa ating, okay, Attorney, maraming salamat. Thank you, Ginoong Eleuterio Gutierrez, ang President and Chief Executive Officer ng Emir 2 Research Services Incorporated, consultant ng desisyon 2025 pre-election survey results. Ayan, ano ba yung mga Emir? Ayan, Emir ba sa ano to, o Emiterio o iba yun lang. Mr. Eleuterio Gutierrez, sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Ayan, kayo pala si Mr. Eli, ano bang first palayo po ninyo? Nickname po. Terry po, Terry. Terry, ayan. Si Sir Terry Gutierrez. Sir Terry Gutierrez, ayan. Paki-explain po, paano po ang ginawa niyong para sa kaalaman na rin ating, siyempre alam na namin yan, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan at siyempre mga kandidato, paano ang methodology ng inyong isinagawang, ang ating isinagawang survey, Mr. Gutierrez, sir?
Actually, it all starts in yung how to choose, how to distribute the sample nationwide. Opo. Ang basis natin ay based on voting population of every region. Okay. So yung 300 sampling points na ginawa natin was distributed all throughout ng Pilipinas proportionately by region. By region, aha. Okay. At yung pong sinorbe natin, mga botante po ang mga ito, ha? Walang minor, aha. Yes. 18 years old and up. 18 18 and pataas, above. okay. Oho, ayan na. So, Sige please, go ahead. ang process is upon distribution by region and by province, proportionately, Opo. when you say proportionately, kung ilan dapat sa bawat province, yun ang ilalagay nating sampling points. Opo. Kung sa sampling points, nagbabago pa rin yan. It could be an urban or a rural sampling points based on the proportions of urban-rural in every area. So, sample po, ano-anong mga lugar ang ating sinurvey from Luzon, Visayas to Mindanao, Mr. Terry Gutierrez, sir? We almost covered all provinces except those small provinces like Batanes, Camiguin. These are all examples. And Siquijor, Biliran, these are all small provinces that we were not hindi na samahan ng sampling points. Ayan. Pero all others, we were able to cover it. Paano ang ginawa natin, Mr. Terry Gutierrez, sir? Parang din ba nung unang survey natin na parang binigyan natin sila ng balota at fill upan kung sino ang kung ngayong isasagawa ang eleksyon, sino ang iboboto nyo? Ganun din po ba rin ang ginawa nyong sistema? Before we go to the filling of voting yung balota, yung how to choose the respondent. Okay. So, ang process ng pagpili ng respondent is first we go to the specific barangay sampling points, and we go to the starting point we choose is the barangay hall because it's common in every area. So barangay started, and then from there we skip the houses and we knock and we ask the family, the members of the family from 18 years old and up. Oh, so nagtokhang pala kayo sa bahay-bahay. Hindi po ganun kasimple ang pagkuha ng respondent. We have some system or science in doing it. Ayan, oho. Kaya upon writing all the names of the members of the family that are qualified and registered voter in that barangay, we ask their birth date. Why did we ask for the birth date? Our sampling is based on nearest birthday ang ating pipiliin na respondent. Aba, ba't kailangan pa po yung mga ganong details Kasi Mr. kailangan may basis ang pagpili mo ng magiging respondent. Hindi yung kung sino lang ang datnan mo sa bahay, yun lang i-interviewin mo. So that's the basis of selecting for our methodology. Iba't iba kasi methodology. Yung iba may ginagamit ng mga kiss grid. This time, since hindi naman gano'n, ang pinaka-easiest is choose the nearest birthday within the family. May basis pala yung birthday. One science of doing it. Okay, so ano po ang tanong sa ating mga botante na binigyan ng paano mamili ng kanilang kandidato sa pagkasenador? That's a simple question na kapag ang eleksyon ay ngayon gagawin at ito po yung balota, pakisagutan po ninyo ang mga pakilagyan po ng marka ang bawat iboboto nyo at hanggang 12 senador lang po ang pwede nyong piliin.
Ayan. Yung Dati po na 12 ang inyong iboboto, but stop, wag lang lalabis sa 12 ang inyong pipiliin. Ano po yung margin of error nitong survey natin nitong wave 2 po ng Decision 2025, Sir Terry? Ang margin of error is 1.13% lang. Kaya po, more than that is significant na agad. Yung survey form natin na binibigay sa mga sinorvey natin, wala pong kalakip na envelope yan, ha? Walang ganun, Lakay. Saka sample balot. Non-partisan tayo eh. Ayun, yes, tama. Ayan, okay, Mr. Terry Gutierrez, sir. Ayan, ito na ang inaabangan ng ating mga kababayan. Yes. Pakibanggit nga kung sino ang ano ang resulta ng ating survey na isinagawa nationwide na ang respondents ay 7,516. Reds, go ba o ako? Alright. Tuloy mo na, Terry. Ayan, ikaw na raw, Mr. Terry. Actually, yung top 20 lang ang inano ko. Okay po. Ang number 1 natin ngayon is si Senator Bongo. Wow, number 1. Umarangkada si Senator Go. Number 1 din sa isang survey ng Pulse Asia ba yun? Yung ngayon kakalabas lang. Okay, proceed sir. Sorry. But they're almost the same with Erwin Tulfo, number 2. And sir, pakibanggit yung percentage nila. Ayan, para malaman natin yung difference kung gaano magkakadikit yung placing ng mga kandidato. Si Senator Bongo is 55.9. Si number 2. Congressman Tulfo is 55.7. So 0.2 ang difference. Okay, please. Lacson is 46.4. Wow, taas pa rin ping Lacson. Tulfo is 46.4 also. Ben Tulfo is 43.3. Sir, yung number 4 na mismo yata. Opo, ayan, medyo naputol lang po, sir. Soto. Ayan. Aba, tablas sila ni Ping Lacson at Soto, 46.4% pareho. Then Ben Tulfo 43.3. Okay. De La Rosa 41.4. Pakibanggit sir yung mga numbers para malaman natin yung mga ranking nila. Okay. Pang-anim. Sorry, that's number 6. Number 6. Yeah. Pia Cayetano. Number 6 sir, number 6 muna. Okay na sir. Ay, okay na Lakay. Putol-putol. Ano to? Si De La Rosa 41.4. Wow, Ronald De La Rosa ha, number 6. Number 7. Pia Cayetano 40.9. Number 7. Okay. Number 8 is Camille Villar 40.6. 40.6. Dito Latod is number 9. Wow. 40.1. 40.1. Manny Pacquiao is number 10. Number 10. 38.5. Adi Binay is 11. 37.8. Okay. Bong Revilla is 12. 36.8. Bam Aquino 13. 33.5. Amy Marcos 14. 32. Number 14. Willie Revillame number 15, 31.1. Francis Pangilinan number 16, 27.5. Sandali po, 16 yata. Abalos, ayan, 16. Sorry. Apo. Number 16, Benhar Abalos, 27.5. Francis Pangilinan number 17, 25.9. Francis Tolentino number 18, 21.0. Mundo Nathan number 19, 20.3. And Philip Salvador number 20, 20.2. Pwede natin ituloy lang kung gusto niyo.
Yes, sir. Ayan. Okay, so yan po ang ranking. Mamaya uulitin natin. At Attorney Red, saan pwedeng matunghayan ito na saan pwedeng makuha ng ating mga kababayan? Anong website natin? Saan natin? Sa mga social media accounts. Saan natin ipopost ito para ma-access? Lahat ng platforms natin lakay mamaya. Sa website, sa Facebook at saka sa Twitter, ikuha na sa X, ipopost natin. Ayan, okay. May mga magandang information lakay, yung comparative. Like si Bongo, coming from number 14 yan. O nga pala, Yes, attorney. From 14 to 1. Paano explanation niya na Mr. Terry Gutierrez, sir? May explanation po ba kayo kung bakit si Bongo number 1, bakit si Erwin Tulfo ay bumagsak sa number 2? Ayan, mga ganun ba? Based dito sa result, our current result, Opo. Bongo did very well on his job. Almost all regions nag-increase yung kanyang standing. But the most ang pinakamalinaw na dito is the Mindanao region. Hindi lang si Bongo ang nag-gain ng malaki sa Mindanao. Sino pa? But more on the whole PDP laban candidates list. Kaya medyo yung mga ranking from our wave 1 to wave 2 nagkaroon ng shake because nagkaroon na ng black voting ang Mindanao returns. Pumapak na dyan sina Epi Salvador, si Marcoleta, only in Mindanao. Malaki ang naging standing nila sa Mindanao area. Ayun. Pati si Bato de la Rosa, ayan, biglang number 6. Oo, from dating 12 sa unang survey. Actually, yun ang pinaka malaking effect na nangyari ngayon sa result ng ating survey. Malaki ang black voting effect ng Mindanao. So yung Mindanao Black, kumbaga, Mr. Terry Gutierrez, sir, mga taga-kandidato ng PDP ang kanilang ibinoto dito sa ating survey. Yes, tapos yung iba, nagbagsakan yung kanilang shares of votes. Ayan. So yan po yung mga significant na changes sa ranking ng mga senatorial candidates natin, Mr. Terry Gutierrez, sir. Yeah. Ayan, Bongo, Bato, Ipe, kaya lang si Ipe, si Willie Rebillame, ayan, di ba? Pangilan si Willie Rebillame ngayon dito? Number 15. From dating 10, naging 15 siya lakay. Bumaba naman siya. Medyo bumaba siya. Maybe because tumaas yung iba. Ayan. At saka si Willie, wala na siyang on-air program yung awareness, nga pala, tinigil yung kanyang programa, yung Wawawin. Wala pa siyang ad loading, wala pang masyadong spending ng kanyang ads. Ayan yung awareness, ayan. So yung mga medyo nasa ulihan, ayan, mag-advertise kayo sa yan, nakadagdag yata yun. Kita mo, ilan ng advertisement, political advertisement ni Bongo dito sa tsaka atin. Si Senator Bato. Si Bato ba? Nag-promote ba? Anyway, Mr. Terry Gutierrez, sir, maraming salamat po. Unless na meron pa kayong sasabihin na napaka-importante dito sa ating sinagawang survey. May mga nakita akong nagbago ang standing. Like? It would be really, like nga, yung what I say, black voting. Opo. It's a watch out. It might snowball hanggang Visayas. Ayan. You can see some na sa Central Visayas na ganun na rin ang magiging trend. Hopefully,
hindi ko alam kung magiging ano yan, especially the events what's happening now. Opo. Okay, sir. Maraming salamat. Attorney Reds, meron ka pang dagdag na information dito sa ating isinagawang survey? Po-post natin sa ating website at digital platforms lahat ng results, complete results. Right after this program, nakahanda na yung materials. So, yung mga 21 down, mapopost na rin natin. Okay. Attorney Reds, Mr. Terry Gutierrez, thank you and good morning. Maraming salamat po. Thank you po. Morning, Loy. Salamat din. Mr. Terry, thank you. Good morning. Ayan, mga kaibigan, si Attorney Reggie Hularbal, ating station manager, at Eleuterio Gutierrez, ang President and Chief Executive Officer ng Emir 2 Research Services Incorporated. Ayan. So yan po ang... At sila ang consultant natin, Lakay, dito sa ating Decision 2025 Pre-Election Survey. Teka muna, Attorney, meron pa tayong survey? Last na ba ito? Meron pa may third wave pa ba, Attorney Reg? Plano natin ng bandang April para in time to the last allowable date ng release ng survey. Okay. Thank you very much, sir. Thank you, Attorney Reds at Mr. Terry Gutierrez. Daming Bayan. Mamaya babanggitin po namin uli, mga kaibigan. Pasadaan na rin kayo natin. Ayan, bago mabilisan lang, Lakay, bago ang commercial break. Number 1, Sister L. Ang nag-number 1 mula sa dating 14 ranking, Lakay, sa ating unang wave ng Decision 2025 survey, Senator Christopher Lawrence Bongo na nakakuha ng 55.9% sa ating latest survey nitong March 8 hanggang 10. Ang pangalawa si Congressman Erwin Tulfo na nakakuha ng 55.7%. Pangatlo si former Senator Panfilo Ping Lacson na nakakuha ng 46.4%. Pang-apat si former Senator Vicente Soto III. Consistent yung dalawa. Tabla pa ngayon, ha? Oo, actually, Lakay, and Soto. Pareha sila ng nakakuha ng 46.4%. Ang pinagkaiba lang, Lakay, si Tito Sen ay dating nasa pangalawang pwesto noong unang survey natin. Oo. Tapos si Senator Lacson ay pang-apat. Pero ngayon, si Senator Lacson umakyat sa pang-tatlo. Si Tito Sen bumaba ng 2 puntos. Dalawang ranking yung nababaan niya. Pero still, Lakay, pasok siya sa pang-apat. Pero 46.4% para yung rating nila. Yes, Lakay. Okay. Pang-lima naman, Tulfo. Ang broadcaster na si Ben Tulfo na nakakuha ng 43.3%. Pang-anim, si Senator Ronald Bato de la Rosa na nakakuha, Lakay, ng 41.4%. Pia Cayetano na nakakuha ng 40.9%. Siya ay pang-pito. Pang-walo, si Congresswoman Camille Villar na nakakuha ng 40.6%. Pang-siyam, Lakay, si Senator Lito Lapid na nakakuha ng 40.1%. Pang-sampo, si Senator Manny Pacquiao na nakakuha naman ng 38.5%. Ako sa 11. Ikaw Number na, Lakay. 11, Abby Binay, 37.8%. Number 12, Bong Revilla, 36.8%. Number 13, Bam Aquino, 33.5%. Number 14, Amy Marcos, 32.2%. Number 15, Willie Revillame, 31.1%. Number 16, Benhar Abalos, 27.5%. Number 17, Kiko Pangilinan, 25.9%. Number 18, Tol Tolentino, 21%. Number 19, Gringo Honasan, 20.3%. At number 20, Philip Salvador, 20.2%. Daming Bayan. At mamaya ulitin natin. We will repeat it again for the second time once around. more. Lakay, may nag-comment, nagkokopyahan daw si Senator Ping at si Tito Sen. Magbarkada kasi pala ko nagkokopyahan ng mga yan. Nga.
Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Bakit itong bisita natin? Akala ko ba nasa Istimor pa ito? Hindi siya yun, Lakay. Ay, iba ito? Iba to. Sige. Mama, ipapakilala po natin mga ating bisita ngayon. Andito sa ating studio. Ayan na. Controversial din ito. Oras, Sister L. It's 9:07. For Mayor po ng Star City muli. Ayan. Lakay, parang hindi ka naman daw natatanggal sa serbisyo mo. Ganun ba? Hindi ka naman daw binuboto, pero bakit ganun? Mayor ka pa rin. Yung nga ang problema abunado na tayo na marami dito. Ira. Walang ira. NTA na yata ang term nila dyan ngayon, Lakay. Ano? NTA. Anong NTA? Nakalimutan ko yung meaning sige, di mamaya na lang. Huwag kang mag-alala. National Tax Allotment. Ayun, nga pala, National Tax Allotment. Pasubik ka sa EPIRA Ayan. Huwag kang mag-alala, Chairman Erwin Garcia, sir. Ayan. Itong mga political advertisement po mga kandidato ay ibibigay po namin isasubmit namin sa COMELEC kung gaano kahaba. Ayan. Ang kanilang political jingle dito. Ha? Ayan. Kung abot ba hanggang mula Luneta hanggang Baclaran o abot hanggang Cavite, Bicol yan. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Itong si Leo Palo pumapalo daw yung kanyang bossing, Senator Christopher Bongo, number 1. Siyempre, sinong hindi ba matutuwa? Pero sandali lamang at meron tayong dapat i-rectify, Sister L. Ano yung i-rectify, Lakay? Sabi ni Romy Gonzales, yung palang controversial na mayor ng Urdaneta, Pangasinan ay magpinsan, hindi mag-ama. So magpinsan. Okay, so ikinokorek po natin yan. Stand corrected. Magpinsan po sila. Magpinsan si Urdaneta. Tama ba, Lakay? Urdaneta nga ba? Ayan, basta si Mayor Julio Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino. Julio at saka Jimmy. Ayan, magpinsan po, hindi daw po magkapatid. Mag-ama. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang ating bisita ngayon na Sister Ellie, pakilala mo nga. At ito na, Lakay. Akala ko ito'y hinahanap ni Secretary Boying Remulla. Ayan, papupuntahin mo na ba dapat si Secretary Boying dito? Baka sabihin niya, pinifake news mo ko. Pero Lakay, ang ating bisita ngayon ay isang Bicolano. At Diyos marahay na aga sa Indugabo sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Mata na ka mo. Alam mo, mata na ka mo, Lakay. Alam mo, mata na ka mo. Gising na kayo. Ayan. Ang makakasama natin ngayon, Lakay, ang aplikante ng masang Pilipino. Siya ay incumbent, Lakay. Siya ay kasalukuyang miyembro ng House of Representatives. Siya ay dating gobernador ng Catanduanes, Vice Governor ng Catanduanes mula 2001 hanggang 2013. At kasalukuyan, Lakay, ang kanyang komite miyembro sa ng Committee on Rules, Deputy Majority Leader, Committee on Youth and Sports Development at Committee on Constitutional Amendments. Ang ating kasama, Lakay. Di ba member to ng Quad Committee? Ayan. Member siya, Lakay, ng Quad Committee. Okay. Ang ating kasama, Lakay, ang muling kumakatok at nag-apply sa Masang Pilipino ang first nominee ng TGP Party List o yung Talino at Galing ng Pinoy. Ano? Talino at Galing ng Pinoy. Hindi ito, Lakay, yung ano, ha? Akala ko drugstore. Akala ko, thank God it's Friday. TGP, literal. Hindi TGIF. Ang ating makakasama, Lakay, si Congressman Jose Bong Teves Jr. Kong, good morning po. Ay, good morning po. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig ng isang napakagaling na programa, Ang Damdamin Bayan. At magandang umaga po, Lakay Deo Macalma at siyempre po ang aking kababayan,
Ma'am Sister L. Diyos marahay na aga ko. At sa lahat ng mga taga-Bicolano at Bicolana dyan, Diyos marahay na aga tabi sa Indogabos. Ikaw naman na Congressman, masyado kang prangka. Napaganda yung programa natin. Siyempre, Lakay, di naman daw ito magiging award-winning kung hindi. Ganun ba? Ayan. Pero Congressman Bong Tebes Jr. Sir, ayan. Klaruhin nga natin. Pinsan mo ba, kamag-anak ba si dating Congressman Arnie Tebes na nagtatago ngayon dun sa East Timor? Ay, ako po ay galing Bicol. At siya po ay galing Negros Oriental. Pero sa totoo lang, bibihira lang po ang mga Bicolanong Tebes doon. Kaya hindi ko po alam kung saan din kami nanggaling dahil wala namang binabanggit ang aking mga lolo. Basta ang sabi niya, from Bicol kami. Pero ang pagkakaiba po namin, Lakay, ako po ay napakahaba ng box dito. Tsaka natural ko. Kaya natural po ito. Hindi to yung tulad ng ginagawa ng iba. Hindi nakawig. Hindi, si Arnie Tebes, okay naman. Proud naman siya ko. Parating always shaggy. Ayan. Kasi daw tipid sa shampoo. Pero nakasama rin natin siya. Nung kasama siya Congress. 18 Congress. O nga pala, seatmate ka. Alphabetical ba ang arrangement? Hindi po. Hindi ba kasi alphabetical? ang party list po sa ibang lugar, yung mga Visayas naman sa ibang lugar. Kasi ngayon po ang ginagawa, Visayas, Luzon, Visayas, iba, sama-sama. At ang party list sama-sama rin. Ayan. Okay, Congressman Bong Tebes, sir. Ayan. Una po, kayo ay incumbent congressman, kinatawan ng TGP party list. Bakit ang hirap maging politiko, maging congressman? Ba't gusto pa maging congressman ulit? Ayan, manatili sa kongreso bilang kinatawan ng TGP party list. Ay, simple po kasi meron pa po tayong mga batas na hinain na kailangan nating bantayan at ito yung sana at maging ganap na batas. Na alam naman natin na makakatulong po ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa yung mga sinusulong kong batas nga na ito ngayon, napakaganda pong batas ito. Ano yung isinusulong yung batas na hindi pa naisa sa batas, Congressman Tebes, sir? Nagkaroon po tayo ng batas na tinatawag natin na House Bill 11415, yung sana sa batas na yon maging cover na natin ang tinatawag na professional fee. Dahil alam po natin lahat na pag tayo na hospital, yung MAIF program kung tawagin po natin ito. Sa mga doktor. Yes, yung MAIF program po, ang Department of Health, pag kayo'y na-confine sa isang hospital, ang nagiging libre lang doon yung mga hospital bills. Yun ang nakakalungkot dyan. Hospital bills lang ang nagkakaroon ng libre dahil yung PhilHealth, libre. Tapos meron pa tayo tinatawag na guarantee letter from DOH. Yun po ay nagiging libre lamang. Ngayon, ang tanong diyan, paano naman yung mga professional fee? Yun ang nagkakaroon ng problema kasi kung lalabas na yung mga professional pasyente, fee, ito yung bayad sa doktor. Yes. Kung lalabas na yung pasyente at magaling na, hindi makalabas dahil nga wala pa silang pambayad sa mga doktor. Ngayon yun ang napakalaking problema natin sa ngayon. Kaya minsan nadidili yung paglabas, dagdag na naman ang bayad. Oo. Kaya yung batas natin na 11451 sana maisama na sa MAIF program o guarantee letters ang lahat ng mga professional fee. Pag lumabas yung pasyente, ang professional fee o bayad sa mga doktor libre na, ang bayad sa hospital libre na, magsasama-sama sila, lalabas ang pasyente, zero billing. Congressman Tebes, kawawa naman yung mga doktor kung hindi na sila babayaran ng professional fee. Sino magbabayad ng professional fee sa kanila? Gobyerno po, PhilHealth. Hindi yung pasyente. Hindi po. DOH, babayaran pa rin. Kaya actually meron po tayo ngayong ongoing na yung ginagawa natin, 50% na mga doctor's fee, pwede nang i-cover ng DOH. Pwede nang i-cover ng PhilHealth. Pero, kung papayag yung doktor, kaya yung batas natin na ginawa ngayon, dapat mandatory na pwede nang gawin at isama sa kanilang mga professional fee yung hospital bills. Malaking tulong po ito sa ating mga kababayang, lalo na sa mga mahihirap. Yes po.
At saka baka pwede niyong amyendahan yung inyong panukalang batas, Congressman Tevez, sir. Kasi nasaksihan na natin yung mga nangyayaring mga pasyente sa mga government hospitals, nakaupo sa lapag, sa flooring, nakaupo sa monoblock, sila may hawak ng dextrose, yung kama, 2, 3 ang nag-share na pasyente. Paano kaya natin matutugunan itong ganitong perennial problem sa ating issue ng kalusugan, Congressman Tevez? Actually, meron naman tayong kasalukuyang ginagawa ang ating gobyerno. Tulad nyo nga yung mga by region ang pagpapatayo na ng mga health center o mga hospitals. Hindi mo na kailangan pumunta ng Manila. Kung meron dito sa Manila, example ay Children's Hospital, maglalagay na rin tayo ng Children's Hospital sa region. Kung meron tayo rito nga Heart Center o Philippine Heart Center, maglalagay na rin tayo sa region ng Philippine Heart. Actually po, yan po ay napapaloob doon sa zona na ginawa ng ating Pangulo. Actually, programa ng Pangulong Marcos yan. Kaya siguro sa mga darating na araw, mangyayari na. Pero talaga, ano man ang mangyayari doon, matulay man yun, dumami man ang mga hospital, the same problem pa rin tayo. Paano yung pambayad sa mga professional fee o doctor's fee? The same pa rin yan. Kaya doon tayo pumasok sa batas na yun. Nakaabang na rin ito doon sa kung dumami na ang hospitals, maluwag na ang pagpasok ng mga pasyente sa hospitals, sana maluwag din silang lalabas na walang babayaran. Ayan, at saka idagdag ko na rin, Congressman Tevez, na dapat matignan nyo rin, nagsimula nagkaroon ng devolution, maraming ipinatayong mga ospital, mga health centers, pero ala naman doktor, walang gamot, walang mga nurses. Ayan. Alam mo, yun ang problema po natin, even private hospital, government, kasi sa abroad po napakamahal po ng bayad ng mga nurses. Lalo ngayon, meron tayong tinatawag na standard. Dapat bago ka magtayo ng isang ospital, ilang mga nurses ang kailangan mo at ilang doktor ba ang kailangan mo. The problem is, kinukulang po tayo ngayon ng mga nurses. Nasa abroad na. Dahil nga yung ating pasweldo napakababa. Mabababang pasweldo. Palagay natin 20,000 pesos, magta-times 3 sa abroad. Yun ang isa sa mga problema natin. Kaya sa susunod siguro, gagawin ko na naman batas. Lahat ng mga government universities, dapat kung ikay gagraduate ng doktor, gagraduate ka ng nurses at pumasa ka na, dapat 2 years kang munang hindi lalabas ng Pilipinas, magtrabaho ka muna sa ating bansa. Tama, para yung mga graduates ng PMA, magseserbisyo muna sa military ng di ko malaman kung 10 years bago sila makalabas sa bago makalipat sa private sector. Ayan, di ko lang po anong years, pero dapat may serbisyo muna sa gobyerno. Ayan, dahil sila ay nag-i-eskola ng bayan, ng gobyerno, dapat maglingkod muna sila. Yes, yan ang dapat natin gawin ngayon. Pinaka-minimum natin 3 years na sana walang alisan. Nang sa ganon, pagpalit na naman, kahit paano mag-abroad na sila dahil mas maganda ang income nila doon, mababago naman na kahit konti. Hindi tayo, yun ang number 1 na problem natin. Minsan nagpapatawag po kami ng mga may-ari ng hospital na pribado at nagpapatawag po kami ng mga hospital na mga medical director ng mga government hospital. Yun po ang napakalaki nilang problema. Congressman Tevez, sir, ayan, meron tayong man on the street, taga Bicol yata ito, magtatanong. May magtatanong sa inyo, Kong, nasa labas ng ating himpilan ng isa sa ating mga reporter, si RH5 Val Gonzales, at meron pong isa sa ating mga kababayan ang may tatanong po sa inyo. Val, saan kayo ngayon at sino ang kasama natin para magtanong kay Congressman Tevez? Ay kami nandito ngayon sa Camuring, Quezon City, at may mga fancy congressman, itong si Senador Bong Tevez dito. Congressman. Congressman Val. Congressman na. Ginawa mo senador. Congressman Bong Tevez. Mga fancy Congressman Tevez, dahil alam nilang yung opisina ni Congressman Bong Tevez ay nandito lang sa Payatas, Quezon City. Yung magtatanong tinawagan yata nung anak. Pero ito, meron pa tayong isang senior citizen dito na magtatanong kasi yung taga Solsonay, Ilocos Norte, Mayor. Ilocano.
Ilocano. Ayan, may kausap yung kanyang anak. Ito. Unahin muna natin. Bago yung senior citizen dahil meron din siyang mahalagang tanong. Ang magtatanong kay Congressman Bong Teves ay itong si Nanay Lolit Tobohan ng Solsona, Ilocos Norte. Si Nanay Lolit. Tanong po ninyo kay Congressman Teves, Manang Lolit. Congressman, ang tanong ko, bakit po yung mga pasyente sa Malasakit Center kailangan pang bayaran yung mga doktor? Akala ko ba libre lahat yan? Wala pa po tayong batas na libre ang pagbayad sa professional fee o mga doktor. Kaya nga po, meron po ngayon kasalukuyang batas, 50% pwede nilang i-avail na magkaroon ng libre na sa mga doktor. Pero hindi po ito libre, ito babayaran din ng gobyerno. Pero ang kailangan nga po natin magkaroon talaga ng tunay na batas o ipin sa batas na ito na talagang ang lahat ng mga professional fee, government o private hospital man yan, ay magkaroon talaga ng hindi libre, kundi babayaran po ito ng hospital mismo, ng PhilHealth or DOH. Ibig sabihin, talaga yun po ang pinakamalaking problema natin ngayon. Katunayan, nung isang araw lamang, meron akong na-encounter, namatay yung pasyente. Hanggang ngayon hindi mailabas yung kanilang bangkay dahil walang clearance na ibinibigay ang isang ospital dahil nga po may utang pa yung bangkay o yung pasyente na namatay sa doktor. Kaya kailangan gumawa pa sila ng promissory notes o kailangan mag-iwan pa sila ng tricycle na CR o OR ng tricycle o guarantor. Yun ang napaka-problema po natin talaga ngayon. Kaya ito pong batas na ito ay napakaganda ito. Hindi na ito magiging mahirap para sa atin. Kasi ang nakakaawa po talaga rito is yung mahirap lalo pa nating pinapahirapan. Kaya napakaganda po ng programa natin. May pondo naman ang gobyerno. Sana ituloy-tuloy na po ang kanilang pagtulong. Yun po ang ating batas na 11415. Kasi talaga ito po ay napakagaling na batas na ito. At alam ko naman siguro yung Philippine Medical Association dito ay susuporta dahil yun naman talaga ang kanilang sinumpaan. Kaya asahan nyo po kung ano man po ang magagawa ng TGP Party List na pagtulong sa mga doctors na doctors fee o professional fee kung tawagin natin, ay nandyan po ang TGP Party List. Ayan, Nanay Lolit, kontento ka ba sa sagot ni Congressman Lolit Tubuhan? Baka iboto mo yun ay TGP, hindi na ako Ilocano Party List. Ilocana Ayan. Okay lang po. Okay lang daw. Ayan. Sana gawa nyo ng paraan para kawawa naman po ang kapwa nating Pilipino. Ayan. Opo. Gagawa po natin. Kaya po nagpumilit po tayong makabalik sa Kongreso dahil yan po ang ating mga tinututukan. Ayan. Nanay Manang Lolita, just agina apon, embang bigat. Ayan. Agan-anad kayo apo. Opo. Wen nga road. At TGP Party List Congressman Bong Teves, meron pa rito. May isa pa. Isang senior citizen naman ay may tatanong po kayo kay Congressman Bong Teves. Sir, yung tungkol sa Expanded Centenarian Act na yung Expanded Centenarian Act kay Bong Revilla yan Pero ang kwento kasi, bakit kailangan pang abutin yung 100 bago makatanggap ng... Tapos yung sinasabi ngayon na pag 70, pag 80, 85, bakit kailangan ganun pa? Bakit hindi na lang mag-start na pag nag-senior na isang tao, bigyan na ng ayud ng ang tawag tulong. Kahit tayong pag nag-birthday, bigyan ng 1,000. Kada birthday na lang ng senior, hindi maghihintay pa ng 80 years old, 85. Bakit may cut-off pa yung mga edad? Naku, si nanay dapat lumipat sa Makati. Okay. Kasi ng senior, iba nga, hindi na nila alam na nakakatanggap na pala yung mga iba dahil may sakit na. Tapos ang nakikinabang naman yung mga nagbabantay, mga caregiver, mga kamag-anak. Okay. Dapat pag nag-60, kahit 1,000 lang, pa-birthday na lang, kada senior. Anong pangalan niyo, Lola? Si Lola. Anong pangalan po ninyo?
Aida. Ayan. Si Aida, si Lorna at si Fe. Ayan. Iba yun. Okay, Congressman. Ayan, si Lola hayaan mo, Aida. Lola Aida. Kasi po yung batas niya, ginawa po yan ng napakagaling na senador, si Senator Bong Revilla. Talagang pinag-aralan. At sumuporta po ako dyan. At unang-una, di ba, ang natatanggap lang po natin is pag 100 years ka, saka ka makakatanggap lang ng isang bigla. Kaya ginawa niya pinaghati-hati. Pero pag-aaralan po natin ang batas niya na pag umabot tayo ng senior, ay makakaroon na tayo. Eko, senior na ako, makakaroon na rin ako niyan. Pero hayaan niyo po pagbalik natin sa Kongreso, re-reviewin natin yung napakagandang batas niyan kung paano natin mapapaluwag na maibigay ng mas maaga para sa ating mga kapwa senior citizen. Ayan, nanay. Kelo na lang din ho, kahit pa-birthday na lang ng gobyerno na 1,000 bawat. Kailan daw po ang birthday nyo, Nanay Lola Aida? At padadalang ka ng cake ni Congressman Tebes. Ngayon ng March. March. March ano po? March 16. March 16, aba naman sa linggo na agad. Malapit na. Iwan nyo lang yung address nyo po dyan. Nanay, bigay mo kay Val yung address mo. Val, tandaan mo yan, papuntahin natin si Ninong Sherwin Alfaro dyan, bigyan natin ng emperador yan. Pinainom sa Nanay Aida. Sa regalo, tsaka grocery items si Nanay Aida. Ano apelyido po ninyo? Ano apelyido daw po ninyo? Alejandria. Aida Alejandria. Okay, Nanay, ayan, happy birthday po. Ha? Happy birthday po. Ayan, sagot ko na po yung emperador, Nanay Aida. Ha? Ayan, papadala ko po dyan. Sige, salamat po. Maraming salamat po, Nanay Aida. Ayan, okay. So, tama, maganda na nga ang mga senior citizens na pagka wala ng trabaho, umaasa sa napakalaking bagay po yung ganung mga ayuda. Tama nga naman kasi baka di naabutin yung edad ni Manong Johnny Ponce Enrile. Kasi hindi naman lahat talaga lakain. Hindi naman lahat kumakain ng saluyot. Magandang reviewin din yan na pag dumating ang 65 years old, baka meron ka ng makuha. Ayan, okay. Babaan natin yung competition ng 65, may 75, hanggang 85. Actually, may ganoon na si Senator Bong Revilla, di ba? 80. Kaso na 80 nag-i-start yung kay Sen. 80 nag-i-start. Baka pwedeng babaan. Baka pwedeng i-review natin yan, Sabi ni Lola Aida, para sa ating mga lola at tolo. Mga 60, baka pwede meron na. Ayan. Alright. At ito naman, Kong. Teka muna, ito, may nag-text sa akin dito. Sabi? Ayan, pakibati naman kay Congressman Bong Tebes. Bong Tebes, sabi niya, ayan, susuportahan namin siya, sabi ni Governor Joseph Cua ng Catanduanes, si Most Possible Grandmaster Boy Gabionsa, ayan, at saka si Congressman Romeo Momo, si Most Possible, ayan, sabi niya, kami susuporta sa TGP Party List, susuporta namin mula dito sa Construction Worker Solidarity Party List. Anong party list yan? May party sila nga. CWS ano. Salba itong si ate ni Amir Pelais Momo. Ayan. Okay. Kinukumusta ko. Hi, Gob. Malapit na akong pumunta dyan. Inuuna ko muna ang outside Catanduanes. Ayan. At kay Congressman Momo, alam ko naman, panalo ka na. Sumusuporta yung mga grupo ko dyan sa'yo. Ayan. Okay. Pero ito lang kayo, itanong natin kasi mayroong panukala din si Kong na isa pa. Kung kayo po yung makakaupo ulit po dyan sa Kongreso, ito pong House Bill 10699, ito pong Sana All May Internet Act. Ano po yung nilalaman nitong Sana All May Internet Act? Na-file na ba yan? Oo, ipafile pa lang po ba ito? Ito po yung Sana All May Internet Act na po tayo. Ito yung House Bill 10699. Ito po ay pumasa na sa Kongreso. Nasa Senado na po ito. At babantayan na po natin ito kasi napakaganda po nito. Alam naman po natin lahat na halos 50% lamang ang may mga internet o wifi sa buong Pilipinas. Lalong-lalo na sa Basilan nung pumunta ako, napakahirap. Nung pumunta ako sa Zamboanga Peninsula, napakahirap din ng internet doon. Pero itong batas na ito na napakaganda, lahat ng mga barangays magkakaroon ng free internet.
o free wifi. Kaya ibig sabihin, sana all may internet na. Kaya pala siya sana all. So hindi na magpipiso net kung yung mga estudyante. Hindi dahil na. may libre na. May libre na. Sa buong barangay pa ito. Barangay. Sa buong barangay. At ito ay nilalabi na natin sa Senado na sana ay maaprubahan na rin po ito. Sa Senator Ralph Tulfo ito na committee po nila. Niya. Ayan, sabi tuloy ni Kong Illustrious Secretary Dong Mendoza at saka si Bukal Marcos Mendoza ng Batangas. Suportado namin si Kong Bong Tebes. Ayan. Ay, Brad. Maraming salamat. Mag-Brad pala kayo. Secretary Dong Mendoza. At sinusuportahan ko yung anak niya. Iboto po natin yung anak niya. Tumatakbo nga Bukal. Ayan, si Marcos. Marcos Mendoza. Ayan. Anyway, Kong Bong Tebes, sir. Ayan. Kinakapos na tayo ng oras. Ayan, bigyan po namin kayo ng pagkakataon para kausapin ating mga kababayan. Bakit kailangang ibalik sa Kongreso ang kinatawan ng TGP? Thank God it's a Friday. Ayan. Hindi nga. Ay, sa nagtatanong po, talino at galing ng Pinoy. Ayun, talino at galing ng Pinoy. Ayan, Congressman Bong Tebes, sir. Tulad ng sinasabi ko po, at tututukan natin ang mga batas na binanggit ko. Unang-una po, dapat masama na yung professional fee sa paglibre sa mga hospital bills. Napakagandang batas yon dahil marami pong naghihirap nating mga kababayan na lalabas sila ng hospital, hindi sila makalabas dahil may balance pa o babayaran pang doctor's fee. Kung yun po ay batas yon na ginagawa natin at matutupad, sa pagbalik natin sa Kongreso, napakagaan po sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Pangalawa, yung ating sana all, may internet na. Napaganda rin batas ito kasi kailangan po natin yon sa ating mga estudyante. Tulad ng ating advokasya, talino at galing ng Pilipino, yun po ay pangkabataan. Paano matututo ang ating mga kabataan na maging isang magaling at matalinong bata kung kulang-kulang ang kanilang internet, kulang-kulang ang kanilang impormasyon. Kaya dapat po yung dalawang batas na yun magkatugma at may iayos ni Congressman Bong Tebes, may iayos ng TGP Party List. Ayun. Ano ka pala, Congressman? So, ang advocacy mo, kalikasan, kalusugan na pangalagaan. Ayan. Murang gamot at kailangan. Ayan. Important na yan. Kalusugan. Ayan. Pagkalusugan. Ayan. Tandaan po, TGP. Ayan. Ano pong number sa balota? Number 23, TGP Party List. Aba, parang Michael Jordan pala kayo. Yes. Ayan. Number 23. At kaya lang may magtatampo sa'yo, Congressman, hindi mo binabati yung mga brad sa fraternity na pinaka-controversial. Ayan, isa sa pinakasikat na fraternity ngayon, Tau Gamma Pi. Nakita ko yung t-shirt mo, Tau Gamma Pi. Ay, binabati ko ang lahat ng mga miyembro ko, ng mga kapwa ko Triskelion, Tau Gamma Pi at Tau Gamma Sigma, at lahat po ng mga supporters, mga partners na LGU ng TGP Party List. Sama-sama po tayo, ibalik natin sa Kongreso ang number 23 TGP Party List. Ayun naman pala yung TGP, Tau Gamma Pi pala yan. Ang daming meaning yung kanila, yung drugstore. Ano pa isa? Tebes guwapo pa rin. Akala ko Tebes galing Istimor. Hindi ko pang ulitin batiin na lakay ang ating mga bumati. Binabati ko po ulit ang aking gobernador sa Catanduanes, si Governor Buboy Cua, si Vice Governor Peter Cua. At siyempre po, yung aking anak na tagahanga po ninyo, isa rin yung kuya, si Mayor Paulo Tebes. Saan town? Sa Baras, Catanduanes po. Baras, at siyempre po yung si Secretary Dong Mendoza, Brad, hayaan mo, susuportahan ko at ipangangampanya ko ang iyong anak. At siyempre po, may classmate sa PNP Class 88. Walang iba si Congressman Wubo. Ayan. Panalo ka na dyan. Panalo ka na dyan, partner. Ayan. Nawala na si Congressman Pichay. Kaya kinakampanya mo si Marcos Mendoza, baka may sa Catanduanes iboto, taga Batangas yun. Naligaw ng lugar. Hindi, umiikot tayo. Alam naman po ninyo ang TGP Party List Luzon, Visayas at Mindanao, at umiikot po tayo sa buong Batangas. Ayan. TGP, si Congressman Byong Garing, alam ko TGP din yun. Ayan. Ng Muntinlupa. Byong Garing ng Muntinlupa. Ayan.
Nakita ko yung billboard Attorney, niya, good morning. Ayan. At saka si Abalos, ayan. Anyway, Congressman Bong Tebes Jr., sir, maraming salamat. Diyos mabalos, Congressman, and good luck. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa inyong napakagaling na programa, at Diyos mabalos po tabi sa gabos ng mga Bicolano. Ayan. TGP Party List, number 23 sa balota. Huwag kakalimutan, Michael Jordan. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sister L. 9:53. Sandali lamang sa ating mga report, sandali lamang, Sherwin, at may nanonood sa atin sa Perth, Australia. Ayan. Abay, binabati natin ang 41st wedding anniversary. Aba. Wow. Ito pa lang si ating Lourdes at Kuyang Ador Andrada. Aba. Sanang honeymoon. Ayan. Ating Lourdes, sabi ni Kuyang Ador, dahil mahal kita, sasogo ka. Happy wedding anniversary po ating Lourdes at Kuyang Ador, at happy birthday din kay dating AFP Chief. Aba, si Kuyang General Victor Ibrado. Ba, happy birthday General Kuyang Ibrado, ha? Alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Kuyang Attorney Ed Padre ng MICP Bureau of Customs. Aba, binabati ni Director Popoy Tarok ng BCDA. At ni Kuyang Berwolsiful JM Puno. At ang gwapong Angel, ayan, binabati natin si Angel Mercado ng PLDT, ang classmate ko sa Omes Eatery in the parking area. Ayan. Eto na ang ikot. Ikot ng lakas tama. Eto na lakay. Ikot lakas tama promo. Nandyan sa may Filtranco Terminal sa may Pasay City, lakay. Nandyan ang ating ninong ng bayan, RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin. Iikot ang mata mo kapag nanalo ka sa aming instant papremyo, cash, groceries at DZRH merchandises. Abangan ang DZRH Rubing Team sa Transport Terminal sa kayan sa inyong mga lugar dahil mag-iikot na ang DZRH. Ikot lakas tama, may premyo ka. Magpaikot ng aming ruleta at lakas tama ang makukuha mo mga papremyo. Inong Sherwin, sino ang pinapaikot mo sa ruleta ngayon? Ay, sino ang mananalo sa ruleta? Lakay, umiikot ang mata. Umiikot ang mata talaga. Umiikot talaga ang mata. Wala ko, Lakay. Nakakaduling talaga itong ikot na kastama natin dahil haba ng pila haba ng pila, Lakay. Tignan mo naman parang pila ng NFA. Oo, para kang may paayuda dyan Itong manalo. Oo, dahil itong pinunta natin Lakay dito sa Filtranco Terminal dito sa Manibay, EDSA. At ito mga to Lakay, mga pauwi to ng probinsya, pauwi ng pampasalubong, pambili ng biskit na dilata. Pauwi ng Northern Samar. Layo ha? Ayan, ang unang buena mano Lakay, ito yung nanalo ng grocery. Grocery lang naman Lakay. Pag DZRH grocery, kompleto yan Lakay. Kahit isang linggo kang hindi mamili. Basta mo lang bubuksan. Hindi mo bubuksan yung laman yan. Tapos, kuloko ka. Itago mo yung susi ng corned beef. Instant cash. Ng bigas, 5 kilong bigas na Lakay pinamimigay na. Wow! 5 kilong bigas, kulang na kulang sa isang saingan. Yung iba nag-re-request kung pwedeng gawing 5 kilo. Ginawa na natin 5 kilo na kayo nga mga bigas natin. So, siyempre, yung dry fit, ito pinaka-importante, Lakay. Dry fit na t-shirt, Sister Ed. Wow! Yung pinamimigay natin, dry fit na t-shirt, t-shirt, para nga naman mabasama ng pawis yung ating mga kababayan, hindi sila mapupulmon niya. Dahil matutuyo ng kusa yung pawis dyan sa t-shirt natin. Sherwin. Tapos hindi pa mangangamoy pawis dahil amoy DZRH ang presko. Yung ruleta ba natin, lahat yan may tama, may panalo? May panalo ba? Walang bokya? Lahat yan may tama. Wow. Pag consolation Lakay, may iuwi silang cup syrup dahil alam naman natin, napakainit ang panahon ngayon, maraming mga bata, natin na nagkakasakit, nagkakalagnat, dapat
priority natin na mabigyan sila ng gamot din. Yan ay regalo sa atin ng Unilab. Kaya naman, sa mga nais manalo ng instant cash, grocery, bigas, at syempre, ang Deezer H t-shirt na pinagkakaguluhan ngayon, Deezer H dry fit t-shirt, sumali po, mag-abang sa inyong mga sakayan o mga terminal ng mga jeep o kaya bus na amin pong bibisitahin sa mga susunod pang mga araw. Kaya naman, laging tumutok sa Deezer H at lakay yung mga nakapilang yan, ha? Automatic yan. Member na yan ng Deezer H dahil lahat sila nag-follow, nag-subscribe sa Facebook Aba ng DZRH. Ngayon. Oo. Kaya naman yun ang gusto ng mga kababayan natin dahil labang naghihintay sila na kanilang biyahe pa uwi ng probinsya, makakapanood po na ng programang Damdaming Bayan. At gustong-gusto nga nila makakita sila kay Deo Makalma. At syempre, ang napakaganda si Sister L. Naman, iba talagang pa-PR mo. Okay. Kaya imuha-muha, chup-chup po sila sa Sister L at Lakay dahil nakatune in sila ngayon. Thank you po sa inyo. Yan, sa Deezer H Facebook. Kaya naman sa mga nais manalo, laging tutukan, ikot, lakas, tama. RH number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin. Ayan, sa mga terminal ng tricycle, bus, jeepney. Ayan. Nako. Abang-abang kayo dyan. Mag-abang po dyan at pupunta si Sherwin Alfaro. Yes, oo. Ayan, si Army Colonel Carlo Aquino. Ayan, nahigiling ngayon. Sabi ni Reynadar, gusto rin daw magpaikot ng ruleta. Ang maganda sa ruleta natin, Lakay, walang bokya. Yes. May cash, may grocery items, ang maganda, may Lakay, t-shirt. may panggamot sa ubo, cough syrup. Cough syrup, ayan. Okay, hatawin natin ang mga report. Ang balita mula sa Malacanang, mga kandidato ng administrasyon, ikakampanya ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang baluarte sa Visayas. RH14, Ms. Leth Narciso sa detalye. Ms. Leth. Sister Ella Kay sa samahang muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon ngayong Biyernes. Magsasagawa ng malaking rally ang alyansa para sa bagong Pilipinas dito sa Tacloban City sa Leyte. May ipinagmamalaking halos 1.5 milyong rehistradong botante ang Leyte na matagal na ring political stronghold pamilya ni Pangulong Marcos. Kung ang Ilocos Region ang baluarte ng mga Marcos sa norte, ang Leyte naman ang tuturing na kanilang teritoryo sa Visayas. Kaya magkumpiyansa sina Bota City Representative Toby Chanco, ang campaign manager ng Alyansa, na muling ibibigay ng mga Leyteños ang kanilang buong suporta sa senatorial candidates ni PBBM. Pero bago magkampanya, dalo muna ang Pangulo sa trabaho at serbisyong pangkalusugan activity sa Santa Rita, Samar. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth mula sa Malacanang. Samantala, balita muna mula sa Senado, pinanindigan ni Senator Pia Cayetano ang kanyang advokasya para sa mas malakas na representasyon ng kababaihan at ang paggamit ng futures thinking sa gobyerno. Sa kanyang pagbisita sa Caloocan City Hall nitong March 10, ibinahagi ng senador ang kanyang karanasan bilang abogada at mambabatas, lalo na noong siya ay naging ina. Ayon kay Cayetano, ang naging realization niya at ang panawagan niya ay magkaroon lagi ng boses ang mga kababaihan. Laging nakukonsulta dahil over the world, hindi 50-50 ang representasyon ng kababaihan sa gobyerno at sa private sector. Nanawagan din si Cayetano na maging bukas naman sa pagbabago dala ng teknolohiya, kabilang na ang artificial intelligence o AI. Samantala, balita ulit mula sa Senado, Lakay, pag-angat naman ni Senator Bato de la Rosa sa survey, resulta daw yan ng demolition job laban sa kanya lang. Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato. Yan ba? Si Bato ba? Sagot si Presidente Digong? Alamin natin, Lakay, kung sasamahan niya hanggang dyan sa International Criminal Court. RH28, Raymond Adpaas. Lakay, Raymond. Elaine at Mayor, epektibo daw yung ginagawang demolition job laban kay Senator Bato de la Rosa dahil sa halip na siya ay dumausdo sa survey, lalo pa siyang umangat. Ito ang nilalaman ng naging pahayag ni Senator Bato matapos makita sa resulta ng mga sunod-sunod na survey na siya ay umangat lalo. Doon sa lalong-lalo na yung sinasabing demolition job sa kanya kasunod ng kaso sa International Criminal Court at pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya na daw ang isusunod. Sa second wave pre-election survey ng MBC DZRH,
si De La Rosa ay nakakuha ng 41.4%, kaya siya ay nasa pang-anim na pwesto. Ito ay resulta nung sa first wave na pang-12 lamang siya nung buwan ng Disyembre. Dahil kahit doon sa Pulse Asia Survey ay nasa ika-4 hanggang ika-6 siyang pwesto mula sa dating number 10. Dito sa survey din ng MBC-DZRH ay umangat din sa number 1 spot ang kakampi ni Senator Bato na si Senador Christopher Bongo na nakakuha naman ng 55.9%. Ito si RH 28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samahan natin si General Bato sa Senado. Ayan, hinahanap ng Senator Bato. Nakita na. Nasaan daw ang Bato? Nasa bukid nun. Samantala, lakay balita naman mula sa Kamara Senate Protection. Huwag daw igiit ni Senator Bato para makaiwas sa International Criminal Court. Sino nagsabi niya na RH12? Milky Rigunan. Manang Milky? Sister El at Lakay, dapat panatilihin ng Senado ang integridad nito at tanggihan na protektahan ang naharap sa kasong crimes against humanity. Apela ito ni Gabriela, Women's Party List Representative Arlene Brosas. Sa pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kukunin niya ang proteksyon ng Senado para makaiwas sa pag-aresto ng International Criminal Court sa pamagitan ng Interpol. Giti Brosas, hindi dapat gawing hideout ng kriminal ang Senado. Isang malaking kahiyan-an niya kung isang institusyon na dapat nagtatagoy ng hustisya ay gagamitin bilang taguan na maumiiwas sa pananagutan. Ipinapaalala pa ni Brosas kay Senator Bato ang hamon nito noon sa ICC na bring it on. Kasabay ang pahayag na sasamahan niya umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tulad niyang akusado ay nakulong na ngayon sa The Hague, Netherlands. Sa panig ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hindi pwedeng gawing hideout ni Senator Bato ang Senado para makaiwas sa pag-aresto ng Interpol. Sabi ni Manuel, base sa Article 6, Section 11 ng 1987 Constitution, pwede lang protektahan ng Senado ang mga miyembro nito mula sa pagkaka-aresto habang nakasesyon. Tanong pa ni Manuel, di ba ayaw ng Senadong magsesyon hanggang buwan ng Hunyo? Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan, at report mula kay Mayor Giselle. Ay, o nga pala, kumusta na si Mayor Alice Guo? Ayun, si Cassandra Ong, ha? At sino ba yung mga ano dyan? Si Pastor Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy. Naka-hospital arrest pa ba siya, Lakay? O binalik na siya? Binalik na yata sa ay, nga pala. Pasig City Jail. Binalik na yata sa kulungan, ano? Mga kakosa. Ayan. Identity ng lalaking nagbabala online sa mga taga Metro Manila na posibleng magkaroon ng emergency. Ayan. Pagkasunod ng pag-aresto sa dating Pangulong Digong, abay, iniimbestigahan ng NCRPO, Sister L. At ang publiko, makalma lang. Mayora, Giselle Ricafort, please come in. Dalagang Bukid. Birthday girl. Imbestigahan na nga. Thank you, Lakay. Iniimbestigahan na nga nitong National Capital Region Police Office ang pagkakakilanlan ng individual sa isang video sa social media na nagbabala sa mga taga Metro Manila na may mangyayari kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa NCRPO, walang credible information na namomonitor ang kanilang intelligence unit na mayroong anumang banta sa Capital Region. Siniguro nito na pineripika agad nilang sinabi sa video at wala naman silang impormasyon na may security threat na dapat ikaalarma ang mga residente sa region. Ginawa ng NCRPO Lakay yung pahayag matapos kumalat ang video ng isang lalaki na nag-warning sa mga taga-metro na mag-imbak na raw ng pagkain, power bank, baterya ng flashlight at mga gamot dahil may emergency o hindi inaasahan na mangyayari. Hinimok ng NCRPO, oo, Lakay. Ang problema, Lakay, kung sino-sino na rin, marami na rin yung mga nag-share diyan sa nabanggit na video na yan. Kaya naman yung NCRPO, hinihimok yung ating mga kababayan na manatiling kalmado at maging mapanuri sa mga nakikita nila sa online. Agad nitong ipinare-report sa pinakamalapit na police station ang mga kahina-hinalang tao o pangyayari para sa kagyat na aksyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, birthday girl, Miss Giselle Ricafort. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy
Happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Ayan, sabi ni Kuya Placy Chavez, sagot na yung kanyang emperador pabalik. Your business is our business. Lakay, bago sa ating balitang negosyo at ang vendors party list, Lakay, mga modernisasyon, ito daw ang sisigaw ng vendors party list upang mas tumaas ang kita, tumaas ang turismo at tumaas din ang ekonomiya. Ayon kay Tita Malo Lipana, first nominee ng vendors party list, layunin ng kanilang grupo na iangat ang mga pampublikong pamilihan sa buong bansa na kadalasan ay napag-iiwanan na ng panahon. Sabi pa ng vendors party list, tututukan nila ang pagsabay sa makabagong panahon ng mga pampublikong pamilihan upang makamit naman ang pagtaas ng kita, turismo at ekonomiya ng bansa. Samantala sa ating balitang negosyo, Del Monte Group nalugi, Lakay. Nalugi ng $92 million. Nalugi ang pinya? Nalugi lang kaya yung Del Monte Group. Alamin natin ang detalye mula kay Miss Sofia Gans. Sofia. Patuloy na nag-uulat ng pagkalugi ang Del Monte Pacific Limited o DMPL sa unang 9 na buwan ng fiscal year na magtatapos sa April 30, 2025. Sinabi ng kumpanya na inaasahan itong magkaroon ng net loss ngunit unti-unting makakabawi sa pagpasok ng fiscal year 2026 hanggang 2027 sa pamamagitan ng iba't ibang estratehiya. Nakapagtala ang Del Monte Group ng $92 million net loss sa unang 9 na buwan ng FY 2025, mas mataas ng 82% sa $50.6 million net loss na naitala sa kaparehong panahon ng nakaraang fiscal year. Pagtutuunan ng Del Monte Group ang pagbawas sa surplus inventory at pag-streamline ng selling, warehouse at distribution and operational costs upang may sakatuparan ng long-term growth at profitability ng kumpanya. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 36 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Loren Gans. Good morning, TGIF. Bossing Michael is my guy. Magkano ang palitan ng dollar ngayon? Hi, Sir MG. Good morning. Mga brethren, yung mga taga-Sinukuan Masonic Class number 16, nag-imbita sa kanilang public installation mamaya 2 o'clock. Incoming Worshipful Master Neil Anthony Estrella, Senior Warden Cesar Omnes, at Junior Warden Raymond Ipio Sangranlads po yan. At yung mga taga-Intramuros Masonic Class, mga brethren, nag-i-invite din sa kanilang public installation. March 21, incoming Master Kuyang Dina Santos, Senior Warden Herbert Machenso, at Junior Warden si Kuyang Mayor Engineer Ador Andrada. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Thank God it's Friday, chill-chill lang po tayo. It's Wild Day. At susunod ang ating Operation Tulong. Ang ating masusunod ay si Miss Mabel Arribe. Ayan. Arribe B na ba? Ayan. Huwag na muna yung B. Ayan. Arrive muna, ha? Iba ang dating talaga nitong susunod na programa, ha? Iba ang arrive talaga, Mabel Arribe. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Stay safe, everyone. Happy weekend po. This time check